So, dumating na nga yung pinakakaantay nating package, no? Isa sa mga pabalik-balik na lang. Kasi I think galing pa to sa US. Dahil hindi ko alam, wala atang available dito. So, nung una namin in-order tong item na to, hindi nakarating. I think it's because dahil nakastrike yung Canada Post, so kailangan i-ship back yung item. And then, nung nakita ko ulit na available siya ulit, in-order natin siya ulit, and finally, dumating siya today. So, ito yung item na kinuha natin. So, ito yung rice cooker na ipapalit natin doon sa ating lumang rice cooker, which is ito. No, kung mapansin nyo, ito yung non-stick niya. Ayan, nakita nyo, nag-titil na actually. So, hindi na siya talaga healthy na gamitin. Pero, since hindi pa naman dumarating to, ginagamit pa rin natin siya. Pero, that's the last set or last rice na lulutuin natin sa rice cooker na to. Yan na yung pinakahuli. So, buksan na natin to nang makita natin ang bakit natin to pinili. Ayan. So, usually pa nanggagaling siya sa US. Binubutas nila, hindi ko alam bakit. Parang 2 beses nang nangyari to. Pag nakita namin na galing US, ayun, nakita nyo, binubutas, oh. Comment down below kung alam nyo kung bakit nila binubutas. Hindi ko alam bakit. Is it sa customs ba ito binubutas? Or yung mga nagde-deliver, naku-curious sila kung anong laman sa loob? Anyway, yeah. Ayan, may butas sila. So, pangalawang item na to na talagang nakikita natin na nagkakaroon siya ng butas. Anyway, buksan na rin natin. Hopefully, walang damage sa loob. Itong item na binili natin. Gusto naman. Tagal natin itong inantay. Ayan. So, may kasamang pang sandok ng rice. Lagyan na muna natin ito dito para mahugasan. And then, yun. Ayan, ito na yung takip. Mas malaki na siya ng konti. Kasi yung capacity nito, ang sabi, 6 cups of uncooked rice. Tapos, yung maximum niya, pag naluto, 10 cups of rice. Mas malaki sa existing capacity na natin. Itong luma natin, 3 cups of uncooked rice. Tapos, lumalabas 6 or 7 cups ng cooked rice. So, yan. May kasamang measuring cup. Yan. Yun. So, kaya natin ito gustong-gustong bilhin. It's because of this. Yan. Hindi na natin kailangan problemahin yung mga non-stick coating dahil stainless steel yung parang pinaka-bowl niya. So, wala tayong magiging problema sa pagkain natin na meron tayong nakakain ng mga toxic pieces na galing dun sa non-stick coating. Ayan. Lagyan natin dyan. Hugasan na rin natin para naka-ready na. And then, ito yung parang pinaka-rice cooker. Yun. Okay. Wala namang damage. Dito yung area na kung saan nakatapat yung parang butas. Yan. Yun, no? Ready na magluto. Pwede na to bukas. Nakapagluto na nga kasi tayo ng rice eh. So, hindi natin masusubukan ngayon. Pero tomorrow, for sure to, masusubukan na natin to. Yan. So, ang gawin natin is ayan o, ito yung parang difference ng bowl niya. Diba mas malaki? O, diba? Rice is life. Yan. Rice is life. So, ito, ihihiwalay na natin to. And then, itong lumang rice cooker, lalagay na natin to dito para ma-recycle. So, magdadaan na naman tayo doon sa ating recycling depot para may recycle tong
lumang rice cooker. Yun. So, set aside na natin yan. Kasama yung bowl. Si Claire, tuwan-tuwa. Nanonood ng TV doon sa living room. Rinig na rinig nyo ba? So, ito na yung rice cooker natin. Thank you, Lord. Tumating ka na. Yan. And then, holder. Yan. Okay. Hugasan na natin. Habang inaantay natin si Joyce, hugasan na natin siya. Para naka-ready na. Ready na magluto bukas. Yan. Nakagandahan dito, dishwasher safe kasi nga stainless steel. Diba? Although, hindi naman namin yung kahit luma namin, hindi namin yung ginagamit sa, hindi namin siya nilalagay sa dishwasher. Kasi nga, nawo-worry kami dun sa non-stick coating. Mas lalo siyang mag-peel off. So, hugas na rin natin takip. Para ready na siya bukas. Diba? Ayan. O, diba? Ang pamahiin nila, hindi ko alam kung totoo yun at pina-follow nyo rin yun. Ang sabi nila, pagka halimbawa daw lumipat ka ng bagong bahay, di ba ang dapat una mong ipapasok? Bigas. Para hindi ka mawawala ng pagkain doon sa sa bagong lilipatan mong bahay. So parang ito, paghahanda na rin namin to. Ito yung unang ipapasok natin, no? Rice cooker sa loob ng bahay. Hindi naman tayo 100% naniniwala sa mga ganong pamahiin, pero it wouldn't hurt. No? Kasi dati nung sa bahay namin dati sa BF, yung bahay namin doon, nung paglipat namin, ang sinaboy namin, bigas at saka coins. Yung pagpasok mo na mismo sa pintuan, sasaboy mo doon. Tapos, after ma-bless yung bahay, yung tipong pag-aagawan ng mga bata, yung mga coins na isinaboy papasok doon sa entrance, no, during the house blessing. Yan. Tapos, punasan na natin ito. Sorry, isa, punasan na natin. Exciting. Dati, ito yung number 1 na regalo sa mga bagong kasal, di ba? Rice cooker. Yan, usually rice cooker, turbo broiler. Hindi ko alam kung sa inyo naabutan nyo yung mga ganun na ginagawang pangregalo, at saka yung mga plato, di ba, yung corel, yan, at saka spoon and fork, yan, yung mga unang gamit mo sa bahay, yan yung mga usually yung ginagawang regalo sa kasal. Yan. Diba, ready na tayo. Ganda. Uy, ganda nyo, in fairness. Pakita ko sa inyo. Uy, yan na, oh. Ito yung luma natin. Ito yung bago natin. Tapos, patay natin ilaw. Yun. So, ready na tayo. Tapon na natin itong mga plastic na to. Dapat pala nating i-check. Gumagana ba? Baka mamaya, linis tayo dyan. Pero hindi naman gumagana. Nag-on ba? Saksak natin, ha? Yan. Saksak natin. Yun, oh. Umilaw. Warm. Tingnan natin yung cook. Press down. Okay, nag-cook. Press up. Okay. All good. Gumagana siya. That's all we need. Para lang ma-sure natin na hindi na natin kailangang isole yung ating unit na binili. No? Okay na. All set. We are all set. So, papakita ko sa inyo yung kinuha natin kanina sa Costco. Ito bale. So, sabi ko sa inyo, yung headset kasi natin kanina, not kanina, but yung luma nating headset is nagkakaroon na ng konting cracking lang naman dun sa parang pinaka-earpiece. No?
headset natin na yun is called Plantronics. Good quality audio. At ginamit ko yun for how long ba? Siguro 2 years din. And then from that time, siguro nakaka 4 years na siya bago ako nagkaroon ng parang konting wear and tear doon sa pinaka-earpiece niya. Ngayon, nung nakita ko tong headset na to sa Facebook Marketplace, for free, take note, it's for free. And it's very good condition. So, hindi na ako nagdalawang isip na kunin kasi sayang. Ang presyo nito is, I think, between, sabi ko nga kanina sa inyo, no, in my previous clip, between $65 to $82 ang isa. So, ito siya. Diba? Plantronics, ito yung sinasabi ko sa inyo, parang pinaka-earpiece. Yan, yung parang pinaka-foam niya. Nagkakaroon na ng wear yung ginamit ko for 4 years. Hindi pa naman siya sira, pero I think that needs to be replaced. This one, hindi lang, kung kukunin ko lang tong parang pinaka-piece na to, doon sa earpiece niya, pwede ko siyang palitan. Pero as it is, this is actually a model higher doon sa ginagamit ko. Yung binili natin. Yan na, Blackwire, Plantronics, 3325? Yeah, I think it's 3325. So, ano siya? 3.5 jack. Yung kanyang parang pinaka-connection, ito yon. Ayan o. Tapos, may connection siya papuntang USB. Although, anything kasi USB type, medyo nagdadalawang isip ako, no? Dahil, actually, yung mga gantong gamit, anything na magko-connect sa computer, medyo careful lang din tayo, lalo na pag USB connection kasi it goes directly to your computer. Kaya ang bala kong gawin is, if gagamitin ko man to, after kong isanitize at linisin, 3.5 jack lang. 3.5mm jack lang yung gagamitin natin. And then, i-assess din natin yung kung meron bang damage or anything itong headset na to. But I think it's in good condition. Yeah, everything is, I would have to say it's in good condition. No? Ayan siya. So, yan, isa yan. And then, meron pang isa. Dalawa siya. Ito pa yung isa, oh. And then, ito yung parang pinaka-bag niya. I think this one is hardly used. Itong pangalawang unit. The reason kung bakit ko nasabing it's hardly used, kasi yung parang pinaka-foam at leather niya, walang damage. You can use this no problem. Yeah, yun lang yung masasabi natin, no? So, anyway, tanggalin ko na lang nula itong USB connection niya. And then, subukan natin kung may damage ba. Bakit ba to ginawang for free? Subukan natin to mamaya. Anyway, yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung pinunta natin actually sa Costco kanina. Baka sige nagtataka kayo. Ano yung kinuha natin? Sino ba yung minute natin? So, seller siya from Facebook Marketplace na naisipan natin na, since it's for free, I might as well, take advantage of it dahil nga yung parts na hinahanap natin, it can be taken from this unit and then ilagay natin doon sa ginagamit natin. So, parang pang spare part lang talaga siya. Pero, susubukan din natin yung actual headset niya. And, para malaman natin kung
Meron bang distortion tayong naririnig? Or is it still a good item na pwede natin gamitin, no? As pang travel or pag halimbawa, pag nag-edit tayo outside of Canada, lalo na pag pumunta tayo sa Pilipinas. So, yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo to. All TV fam, siguro nagtataka kayo kung nasaan tayo. Nandito ako ulit sa Launch Rehab for another physio session. Naka 30 minutes session tayo ulit. And medyo masaya naman ako sa progression. I really need to work on improving yung aking mobility. But I'd like to gusto ko i-share sa inyo, no, yung rates, kasi kanina tinignan ko yung rates nila kasi hindi visible sa akin kung magkano ba yung na-charge kasi it goes directly to my insurance. Yung kanilang physio session, it's $95 for every 30-minute session. And then yung RMT naman, it's $110 for a 45 minutes session. Pag umabot ka ng 1 hour, nasa $135 if I'm not mistaken. And then yung physio naman, nasa around $120. So yun yung rates na china-charge nila sa insurance natin, no, na hindi ko naman nakikita actually pagka nabibill tayo. Kasi nga as long as pasok siya sa allocation, you don't have visibility kung magkano ba talaga yung na-charge sa'yo. So actually hindi ko nga alam kung magkano yung limit natin, no? Ano ba yung maximum allowed natin per year? I think 1,000 yata per year, so that's more or less 10 sessions for physio. Yung RMT hindi ko alam kung same limits yung available. Anyway, just thought na i-share ko sa inyo if in case na go-wonder kayo magkano ba yung bayad kung halimbawa wala kang insurance, magkano ba bayaran mo sa mga ganyang klaseng serbisyo out of pocket kung kinakailangan mo. So yun lang, that's the main purpose kung bakit gusto ko i-share sa inyo. And then ngayon nga, pauwi na tayo, hindi pa nga tayo nagdi-dinner dahil I have to leave ng around 6:30 to make sure na maka-arrive tayo kasi most often na not, lalo na yung gantong oras, nagkakaubusan kasi ng parking doon sa clinic nila eh. So nag-a-allocate ako ng time para makapag-park tayo ng maayos prior to our session. So kita lang tayo ulit mamaya. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love